Naniniwala ka ba sa speaking in tongues? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, binabati ko po muna si Arman Bautista, Conrad Gadi, and The Beatitudes. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, kung naumpisahan nyo po yung mga devotions po natin, ngayong year po ay Seminary Edition from A to Z. At yung topic po natin ngayon ay nasa letter S na, no? Speaking in tongues. So, I think yung letter S marami, tsaka letter T. So, kung naumpisahan nyo po, congratulations po sa inyo. Now, speaking in tongues. Ano ba yung speaking in tongues? Naniniwala ka ba doon? Sagutin natin yan. Ako, sagutin ko yung tanong na yan. Ikaw, pag-aralan mo mabuti. Among Christian traditions, there are two kinds of speaking in tongues. So, sa history natin, merong dalawang klaseng speaking in tongues. Especially yung glossolalia. Explain ko yan later. Nauso yan lalo nung 1900s. Mga 1900s, 1901, 1902. Ano yung glossolalia? Ito yung naririnig natin minsan na I'm not sure, depende sa mga traditions. Pag may naririnig kayo na sinasabi, shalala, rabakanda, yung mga ganon, no? Katalama, rimianda, ilimisyonda. Ako, madalas ko narinig dati yon. Ang tawag ron ay glossolalia. Glossolalia is ecstatic speech, unintelligible, and not a human language. Kaya hindi mo siya maintindihan kasi sinasabi nila, that's a human language. That's not a human language. It's a heavenly language. It's an angelic language. Lingwahe yun ng langit na yung ibang tao, ibang mga Christians, bigla na lang silang magsasalita ng ganon. And sasabihin nila na hindi yon lingwahe ng tao. Lingwahe ng mga angels yon. Or basta hindi siya human language. Unintelligible. Hindi natin maintindihan. So, umattend ako ng seminar niyan. Yun yung tinuturo, no? Kailangan galing talaga sa diaphragm, shalala, raba, shabakanda, katalama, rimianda, mga ganon. Well, para sa marami na nag-speaking in tongues, hindi naman dapat siya inaaral. Parang kusa daw yon, no? So, that's number one, glossolalia. Yung pangalawa ay sinolalia. Ano yung sinolalia? Ito naman yung kabaligtaran ng glossolalia. Yung sinolalia, ito naman yung nag-speaking in tongues, pero yung sinasabi niya ay lingwahe ng tao. Halimbawa, ako, nagsasalita ako ng Tagalog tsaka English. Pag nag-speaking in tongues ako, bigla ako nagsalita ng Arabic. Sa pamamagitan ng Santong Spirito, may kausap akong Arabo, shinerang ko ng gospel, hindi niya maintindihan sa English, tapos automatic pagkilos ng Santong Spirito, nagsalita ako ng Arabic. Yan naman yung sinolalia. Ano yung sinolalia? Sinolalia, however, is the miraculous ability to speak real human languages unknown to the speaker. Ako, hindi ako marunong mag-French. Pero pag nag-speaking in tongues ako, bigla ako nag-French para makakilala sa Panginoon yung kausap ko na French speaking. So, ganun yon. So, human language unknown to the speaker as seen at Pentecost in Acts chapter 2, where diverse nations heard the gospel in their own tongue. So, basahin po natin yung Acts chapter 2 verse 4 to 11. Yung mga unang mga verses na lang po basahin natin. So, dito sa picture natin na ito yung nangyari sa Acts chapter 2. Ano ba yung nangyari doon? Glossolalia ba yun o sinolalia? Tingnan po natin. All of them were filled with the Holy Spirit. During that time, sinugo ng Diyos Ama yung banal na spirito, napuspos sila ng Santong Spirito, and began to speak in other tongues. They spoke in tongues as the Spirit enabled them. So, ano ba yung mga sinabi nila? Siyempre, nagsishare sila ng gospel Ano yung lingwahe na lumabas sa bibig nila? Is it glossolalia o sinolalia? Verse 7. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Diba Galileans itong mga disipulo ni Jesus? Then how is it that each of us hears them in our own native language? Sa Tagalog po, paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? Sila Peter, sila James nagsasalita ng lingwahe ko na ako naman ay taga-Ehipto, taga-Partya,
Hindi naman nila alam yung language na yun. Bigla silang nagsalita ng language ko. So, mga kapatid, ang nangyari sa Book of Acts chapter 2 ay sinulalia. Ibig sabihin, yung nag-speaking in tongues yung mga disciples, yung lumabas sa bibig nila, lengguwahe ng tao. Kaya sabi ng mga tao, paanong naririnig natin ang bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan? They spoke in tongues. So ano yung mga lahi nila rito? Ano yung mga languages and cultures nila? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. So, nung nag-speaking in tongues yung mga disciples, narinig nila yung lingwahe nila at naintindihan nila yung mensahe nila patungkol sa Diyos. So, teachings number 1. Yung speaking in tongues, lagay natin rito. Speaking in tongues. Yung speaking in tongues po sa Bible, it is an intelligible human language. Ibig sabihin po, lengguwahe po ng tao yung sinasabi nila. Bakit po ganon? Bakit lengguwahe ng tao? Kasi nga, ang purpose ng speaking in tongues ay maipalaganap yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. That's why they spoke in tongues. So, paano lalaganap yung ebanghelyo kung yung lengguwahe nila unintelligible, angelic language, or lengguwahe na panglangit? Tapos ang kausap mo mga tao, hindi nila maintindihan yung gospel. Kaya ang nangyari sa Book of Acts, nagsalita sila ng mga lengguwahe ng mga tao upang maintindihan ng mga tao yung ebanghelyo at mensahe patungkol sa Diyos. Pangalawa, kaya kinakailangan ng interpretation. It requires interpretation. So, noong unang panahon, kasi mga mixed group yung mga members, by the way, during this time kasi nagkaroon ng celebration. Meron yung dinadayo ng iba't ibang mga bansa, yung Israel, meron silang feast. Kaya ang daming mga cultures and ethnic groups during that time. Iba-iba yung lengguwahe nila. Now, yung mga Christian, mga sinaunang mga Kristiyano, mixed group. Dumami kasi mga Christians eh. Iba-ibang kultura, iba-ibang nations. So, minsan, sa isang gathering, merong mga multi-languages, no? Sabihin na lang natin may Tagalog, may Bisaya, merong English, tapos biglang may Korean, no? Parang ganun yung grupo nila. So, pag may mensahe kang ipapangaral, syempre, nag-speaking in tongues ka, kinausap mo yung mga Koreans, kinausap mo yung mga Bisaya, kinausap mo yung mga Tagalog, yung iba hindi maintindihan yung sinasabi mo, kaya kailangan ng interpretation. So, ako nakakaintindi ko ng English tsaka ng Tagalog, kaya kong interpret yon, okay, sa ibang tao. Yung iba nakaintindi ng Korean, kaya nilang interpret yon sa Bisaya. So, kaya kailangan ng interpretation. Ngayon, kung mag-speaking in tongues kayo, tapos walang interpretation, huwag na lang kayo mag-speaking in tongues. Kasi magugulo, walang order. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Pag may mag-speak in tongues, dapat may mag-e-interpret. Kung wala, lahat kayo magsasalita, iba-ibang lengguwahe, magugulo yung inyong gathering. So, pangatlo, it confirms the gospel for all nations. Bakit sila nag-speaking in tongues during that time? Kasi po, yung unang panahon, ang mga disipulo ni Jesus Christ, mostly, mga Aramaic speaking. They spoke in Aramaic. And nung nag-speaking in tongues sila, na-confirm na yung gospel nila, hindi lang pang isang kultura, hindi lang pang mga Hudyo, hindi lang mga nakatira sa Israel. Yung mensahe ng ebanghelyo, it is for all people and for all nations. Kaya yung banal na spirito, they were empowered to speak in tongues. At yung lengguwahe na sinabi nila, intelligible. Ibig sabihin, naiintindihan ng mga iba't ibang mga lahi. Now, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, do not obsess over studying speaking in tongues. Kagaya ko, meron akong na-attenda na seminar. Hinihipan pa yung mikropono. Parang ganito. Para bang mayroong banal na spirito na,
Pumunta dun sa stadium. Tapos, hinihipan lang naman. Tapos, sasabihin, ang banal na spirito narito, let's speaking in tongues. Tapos, tuturuan ka na ng shabaraba, kandikonda, yung mga ganon. So, hindi siya inaaral, no? Don't be obsessed over studying speaking in tongues. Kung mag-speaking in tongues ka man, ako naniniwala ako sa sinolalia, no? Hindi ko naman pwedeng ikahon yung Diyos na, okay, Lord, bawal na yung ngayon sinolalia, bawal nag-speak in tongues ngayon na. Maluwag kasi ako sa ganyan, no? So, pwedeng ikaw ay missionary, napunta ka sa Africa, napunta ka sa India, pwede kang gamitin ng Panginoon doon. Nag-speaking in tongues ka, naintindihan ka ng mga tao, naintindihan nila yung gospel, tapos nakakilala sila sa Panginoon. Parang sa Book of Acts. Pangalawa, pray with your own language. Don't be sad, no? Kung hindi ka nag-speaking in tongues kagaya ng iba. Yung iba kasi nag-speaking in tongues na glossolalia. Wala naman, I have nothing against those people, okay? If you speak in tongues na unintelligible, hindi naintindihan ng tao, God bless you, no? I don't speak in tongues, pero I respect them. Dito sa community natin, we value respect, no? So, if you speak in tongues, yung iba hindi nag-speaking in tongues, you pray in your own language, no? Manalangin ka sa pamagitan ng iyong lengguwahe, Tagalog, Bisaya, English. You talk to God. Na-appreciate ni Lord yung kahit anong lengguwahe gamitin mo. Number 3, avoid mysticism and shamanism. Marami po kasing Christian, yung attitude nila, pang mystic, pang shaman. Alam niyo po ba yung mga shaman? Sila yung nagsasalita ng paulit-ulit na mga orasyon at mga iba't ibang mga lengguwahe, no? Minsan basta mga orasyon na paulit-ulit, babbling. Yan yung naging problema sa Korinto. Akala nila yung speaking in tongues, babbling lang, no? Yung nonsense lang. Kaya ginagaya nila. Gumagawa sila ng sarili nilang lengguwahe doon sa Korinto. Actually, nung first century, mga Montanist ang tawag ron. Nagbababbling din sila yung mga orasyon, yung shamanism. In a way, it's mysticism and shamanism. Yung shaman para po mga espiritista, no? Yung pinapaulit-ulit yung sinasabi na paulit-ulit-ulit. Yun yung mga orasyon na ginagawa nila. So, avoid those things, no? So, pray with your own language. Napakalaga po yan. Kung ikaw Tagalog speaker, or English, or Bisaya, or Cebuano, or kung ano man ang lengguwahe mo, Ilonggo, Ilocano, just use your own language and talk to God, no, sa iyong panalangin. Now, kung ikaw naman ay nag-speaking in tongues na angelic, no, lengguwahe sa langit, kung yan ang conviction mo, God bless you, no? We respect one another dito sa community natin. That's what we want. That's what we want to do. Ang pinaglalaban natin dito ay ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, at hindi ako naniniwala na dapat magkawatak-watak yung mga Christians just because they speaking in tongues and others do not. So, ang value natin dito ay unity, kahit na minsan magkakaiba tayo ng paniniwala. Yung ibang mga Christians naniniwala sa glossolalia, yung lengguwahe ng langit, na yung iba naman ay sinolalia, yung iba naman ay naniniwala na huminto na yung mga yan. Panahon lang yan sa New Testament, pero ngayon wala na. In any case, in any situation, ang sinasabi ng Apostol Pablo, what we prioritize is love and unity. Merong pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Merong pag-ibig sa katawan ni Kristo. Tayo, bilang miyembro ng katawan ni Kristo, that's our priority. Para po sa ating discussion, do you believe that speaking in tongues in the Bible is human language or heavenly language? Is it sinolalia or glossolalia? And additional question, ano ang kahalagahan ng pag-ibig at pagkakaisa sa katawan ni Kristo? At tayo po'y manalangin. Lord God, thank you for giving us your Spirit in the truth of your word. Please give us wisdom to talk about tongues with humility and kindness. Always putting Christ first. Keep us from pride, confusion, and fighting. Help us love one another
even when we don't agree. Teach us to treasure our unity in the gospel more than our differences. Help us respect one another even though we have differences in theology. May our prayers, words, and worship bring glory to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama po natin dito sa ating daily devotions. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope meron po kayo natutunan ngayong araw. Now, kung hindi naman po kalabisan, no, ma-appreciate ko po kung makikita ko po yung inyong mga comments sa comment sections right below this video. And wag po natin kalimutan, ibahagi yung mga devotions natin sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.